Paano kung magka-snow sa Pilipinas? Nakakita ka ng shooting star, nataranta ka, at nasabi mo ang childhood wish mo, ang magkaroon ng snow sa Pilipinas. Exciting! Bakit nga naman hindi? Sinong ayaw makakita ng snowflakes na nahuhulog mula sa langit? Magsuot ng mga stylish jacket at maglaro sa ice, at siguradong mai-enjoy mo ang hot chocolate mo sa malamig na weather. Pero paano nga kung tuparin ng universe ang wish mo? Ano kaya ang mangyayari kung magkakaroon ng snow sa Pilipinas? Tara, pag-usapan natin yan. Pero bakit nga ba walang snow sa Pilipinas? Kahit sa ilang bahagi ng Southeast Asia, may snow katulad ng Vietnam. Pati sa Middle East, nagkakaroon ng snow. Pero bakit sa Pilipinas? Sa isang mall ka lang makakakita ng malaking ice o kaya naman sa Baguio ka lang pwede magpalamig. Ganito yan. Ang Pilipinas kasi ay nasa tropical zone. Ibig sabihin, malapit tayo sa equator. Sa mga lugar malapit sa equator, direkta ang tama ng sikat ng araw. Kaya mas concentrated ang solar energy at mas mainit. Dahil dito, hindi bumababa ang temperatura natin sa freezing point, which is 0 degrees Celsius o 32 degrees Fahrenheit. Para mag-form ang snow, kailangan natin ng malamig na temperatura. Isa pang factor ay ang humidity o ang halumigmig sa hangin. Sa Pilipinas, sobrang dami ng tubig sa hangin natin. Pero imbis na maging snow, nagiging ulan lang ito. Bakit? Kasi kulang tayo sa lamig. Isipin mo na lang, parang may recipe tayo para gumawa ng snow. Kailangan ng maraming tubig sa hangin at sobrang lamig na panahon. Ang problema, meron lang tayo nung tubig. Pero kahit tropical country ang Pilipinas, may mga bundok na sobrang lamig. Isang magandang example nito ay ang Mount Pulag, ang pinakamataas na bundok sa Luzon. Dito tuwing malamig na panahon, bumababa ang temperatura hanggang sa point na nagkakaroon ng ice o frost. Hindi man totoong snow, pero sobrang lamig dito na kung makakapunta ka ng November to February, parang na-experience mo na rin ang winter sa Pilipinas. May chance ba na magkaroon ng snow sa Pilipinas? Pwede kung may malaking pagbabago sa klima ng mundo. Halimbawa, nagkakaroon ng snow sa disyerto ng Saudi Arabia dahil sa malamig na hangin mula sa Europe na tumatama sa mainit na hangin ng Middle East. Bagamat bihira, pinapakita nito na maaaring magkaroon ng snow sa hindi inaasahang lugar kapag tugma ang malamig na temperatura at humidity. Pero, kung magka-snow sa Pilipinas, posibleng indikasyon nito ng malalim na pagbabago sa global climate patterns. Halimbawa, ang pagkatunaw ng Arctic ice ay nakakaapekto sa jet streams na nagreresulta ng hindi normal na panahon. Ibig sabihin, mahalagang labanan ang climate change dahil kung pababayaan, maaari itong magdulot ng domino effects sa ating ecosystem, ekonomiya at kaligtasan ng tao. Pero sige, ipagpalagay na lang natin na nagkatotoo ang iyong ultimate wish, ang magkaroon ng snow sa Pilipinas. Ano-ano kaya ang mangyayari? Paglabas mo isang araw, damang-dama mo na ang sobrang lamig ng hangin na hindi mo pa nararanasan. Mas malamig pa sa aircon na ginagamit nyo sa bahay. Paglabas mo, nakikita mo ang mga puting nahuhulog mula sa langit. Ito na pala ang snowflakes. Malamig ito hanggang sa dumarami ng dumarami. Ulan na pala ito ng snow. Fulfillment of an impossible dream. Pero papunta pa lang tayo sa exciting part. Breaking news agad ito sa TV at sa social media worldwide. Nagugulat na ang mga tao sa nakikita nila. May mga maguguluhan, mae-excite, masisiyahan, pero mas marami ang matatakot dahil nga sa sobrang kakaiba ang pangyayaring ito. Pero katulad mo, marami din naman ang masisiyahan at agad nang tatambay sa kalsada. Kukuha sila ng jacket, magpipicture at hahawakan ng snow. #Winter in the Philippines. May mga gagawa ng snowman, magsa-snowball fight at magsa-slide sa snow. Yippee! Ang lahat ay maghahalungkat ng mga jacket, sweater at kahit anong pwedeng pampainit. May mga pamilya na magtitipon sa ilalim ng makakapal na kumot. At as usual, may mga maghahanda ng champorado at goto na tamang-tama sa malamig na panahon. Pero teka, hindi magtatagal ang saya na to habang tumatagal ang lamig. Ako po, dun na magsisimula ang gulo. Yung bahay mo na sanay sa init ng Pilipinas, wala yan laban sa snow. Bawat butas sa pinto at bintana, para ng aircon na todo sa lakas. Yung mga pader mo, parang cardboard box na lang sa lamig. Lahat naghahanap ng paraan para makaramdam ng init. Yung kalan mo na pangpritong isda lang dati, ngayon parang fireplace na. Yung oven na pang-bake ng cake, ngayon parang personal heater mo na. Pati hair dryer ginagamit na para lang makakuha ng konting init. May malaking advantage sa mga may malalaking bahay, lalo na kung may heater ang aircon nila.
Mas madali silang makakapaghanda at makakapag-adjust sa biglang paglamig. Pagkatapos ng 2 oras ng snow, mabilis nang nagkakagulo. Yung mga batang kanina lang masayang naglalaro sa snow, ngayon sinisipon na at nagyayakapan na sa ginaw. Ang mga matatanda naman, nanginginig na at ang iba ay hindi na makakilos ng maayos. Ang mga ospital ay nagsisimula ng mapuno, pero hindi sila ready. Walang heater, winter blankets o kahit anong pangontra sa lamig. Ang mga staff ay hirap mag-operate. Ang panic ng mga pasyente ay nakakadagdag sa gulo. Sa labas, lalong lumala ang sitwasyon. Ang mga kalsadang dati ma-traffic ay naging madulas na ice skating rink na. Ang mga jeep, bus at motor ay madalas na naaaksidente dahil walang sapat na kagamitan at hindi rin marunong ang mga driver sa ganung kondisyon. Hindi handa ang gobyerno para masolusyonan ito kaagad. Wala silang snowplows at kahit meron, walang sanay mag-operate nito. Pagdating sa pagkain, maraming tindahan ang magsasara dahil kulang sa supply. Ang mga bukas na tindahan ay mabilis na nauubusan ng dilata, noodles at iba pang easy-to-prepare food. Mataas ang demand para sa mainit na inumin, pero ang iba, walang access sa kuryente o gas para magluto. Sa mga restaurant at karinderya, instant adjustments ang kanilang gagawin. Magtitinda ng sopas at mainit na sabaw para makatulong magpainit sa mga customer. Ang gobyerno, magmamadali ng magbukas ng mga evacuation center para sa mga vulnerable citizens, pwedeng sa mga condominium, pero hindi rin ito design para sa ganitong sitwasyon. Sa loob ng mga evacuation centers, magulo na, walang sapat na kumot, pagkain o heating system. Sa dami ng evacuees, mauubusan ng space, tubig at kuryente, tataas ang tensyon, at ang mga staff na walang training para sa snow emergency ay mahihirapan sa pag-manage. Sa loob ng ilang oras, ang ideya ng snow in the Philippines, imbis na maging joyful, naging nightmare sa lahat. Pagkalipas ng isang araw, ang Pilipinas ay hindi na mukhang tropical paradise, kundi isang winter not-so-wonderland. Lumalamig palalo at ang mga bata at matatanda, lalo na sa mahihirap na community, ay nasa bingit ng matinding panganib. Walang makakapal na damit o insulated na bahay, kaya ang hypothermia at frostbite ay magiging pangkaraniwang problema. Sa mga ospital, dagsa ang mga pasyente, pero limitado ang supply ng gamot, equipment at heating system. Ang healthcare workers, kahit sanay sa emergency, mahihirapan talaga silang makasabay sa weather condition na to. Magsasara ang mga paaralan, opisina at negosyo dahil sa hirap ng paggalaw at pagkawala ng kuryente sa maraming lugar. Ang mga delivery truck ay stranded, kaya mauubusan ng stock sa mga palengke at grocery store. Tumataas ang presyo ng pagkain at maraming tao na ang nagugutom. Ang normal na supply chain ng pagkain at tubig ay halos huminto na. Ang mga ilog at lawa ay may manipis na yelo sa ibabaw, kaya magiging mahirap ang pagkakaroon ng malinis na tubig. Hindi sanay sa malamig na temperatura ang mga water treatment facility, kaya mas hihina ang water supply. Pahirapan na ang tubig, kaya ang mga residente mapipilitang tumunaw ng snow para sa tubig. Kaya lang, hindi ito sustainable. Ang gobyerno kailangang mag-deploy ng water tankers at portable filtration systems para maibsan ang krisis. At dahil nga winter na sa Pilipinas, goodbye tropical beaches. Ang mga beach tulad ng Boracay ay may kakaiba ng view ngayon. Pinaghalo na ito ng buhangin at snow. Pero sa ilalim ng malamig na tubig, lumalala ang sitwasyon. Ang coral reefs ay maaaring makaranas ng bleaching dahil sa matinding pagbaba ng temperatura. Ang ilan sa mga coral ay nanganganib na mamatay, habang ang iba ay maaaring makaligtas pero nasa ilalim ng matinding stress. Sad news din para sa mga mangingisda. Mawawalan sila ng kabuhayan at ang ecosystem ng isla ay nagiging fragile. Ang mga hayop sa zoo at wildlife sanctuaries ay nangangailangan ng agarang tulong dahil hindi sila sanay sa ganitong lamig. Ganoon din ang kalagayan ng mga farm animals tulad ng kalabaw, baka at kambing na nagdurusa dahil sa biglang pagbagsak ng temperatura. Ang kanilang tirahan ay hindi fit para sa winter, kaya maraming hayop ang maaaring magkasakit o mamatay dahil sa hypothermia. Malaki ang epekto nito sa agrikultura dahil ang pagbagsak ng kanilang kalusugan ay magdudulot ng kakulangan sa gatas, karne at iba pang agricultural products. Kailangan ng mga magsasaka na mag-improvise ng mas mainit na shelter at magbigay ng masustansyang pagkain para suportahan ang resistensya ng kanilang mga alagang hayop. Pati mga halaman at puno, lalo na ang mga native species, ay nagsisimula ng masira. Maraming pananim ang mamamatay na magiging sanhi ng kakulangan sa pagkain sa mga darating na araw. Ang dating excitement ng winter in the Philippines ay napalitan ng stress, gutom at kawalan ng tiyak na solusyon. Ang tanong ngayon,
Paano tayo babangon mula sa ganitong klaseng hamon? Sa pagkakataong ito, baka wini-wish mo na sana panaginip na lang ang lahat. 1 month. Pagkatapos ng isang buwan ng snow, ang mga bundok, cities at mga baryo ay balot na ng yelo. Pero ang epekto nito ay lampas sa aesthetics. Ang bansa na hindi handa para sa matinding lamig ay kailangang mag-adjust sa maraming aspeto ng buhay. Biglang tumaas ang demand para sa kuryente dahil sa pangangailangan ng heating na nagdulot ng matinding pressure sa power grid. Maraming lugar ang nakaranas ng rotating brownouts dahil hindi kayang isustain ng mga power plant ang mataas na demand. Maging ang renewable energy sources tulad ng solar at hydroelectric ay naapektuhan. Ang mga solar panel ay nabalutan ng yelo at bumagal ang kilos ng tubig na nagpapagalaw sa hydroelectric plants. Kaya maraming pamilya ang magdurusa sa lamig kapag nawawala ang kuryente. Ang biglaang lamig ay hindi lang physical problem. Ang kawalan ng sikat ng araw, hirap sa paggalaw at stress sa mga bagong challenges ay nagdudulot ng negatibong epekto sa mood ng tao. Maraming tao ang nakakaranas ng seasonal affective disorder o SAD na karaniwang nangyayari sa mga bansang may winter. Sa kabila ng lahat, iiral ang bayanihan. Magbibigay ang gobyerno ng relief goods tulad ng kumot, jackets at pagkain. Habang ang mga komunidad ay nagtutulungan, may local initiatives tulad ng community heating hubs o mga lugar kung saan pwedeng magpainit ang mga tao. Ang mga negosyo ay nag-a-adjust din. May mga sari-sari store na nagbebenta ng heat packs, portable heaters at makakapal na damit. Ang karinderya ay nag-aalok na ng mainit na pagkain, habang ang mga pandesalan ay mabilis na nauubos dahil sa demand para sa mainit na tinapay. Maraming Pinoy ang mas naging resourceful after 1 month. Natutunan ng mga komunidad kung paano mag-imbak ng pagkain upang hindi ito masira sa lamig. Gumagamit ng local materials tulad ng kahoy at lumang tarpaulin para gawing insulation sa mga bahay. Sa halip naman na magbiyahe sa malamig na oras, nag-adjust ang schedule ng mga paaralan at opisina. Kahit maraming stress ang nangyayari, syempre, hindi pa rin makakalimot ang mga Pinoy na mag-enjoy sa snow activities tulad ng skiing, skating o snow sliding. Pagkatapos ng 3 buwan ng snow, unti-unti nang mawawala ang yelo at babalik na sa normal ang bansa. Pero ang epekto ng 3 buwan ng winter sa Pilipinas ay matindi, parang post-pandemic recovery ulit. Maraming pamilya ang nawalan ng bahay, hanap buhay at mahal sa buhay. Ang economic damage aabot ng bilyon-bilyong piso mula sa nasirang mga negosyo, infrastructure at agriculture. Kung sakaling mangyari ulit ang #Winter in the Philippines, malaking level up ang kailangan para sa bansa. Ang mga bahay ay kailangang i-renovate, dagdag na insulation sa dingding at bubong, double glazed windows para pigilan ang lamig, at fireplaces na magiging bagong essential feature sa mga bahay. Bukod dito, kailangan ding i-upgrade ang mga water system at electrical infrastructure para makatagal sa matinding lamig. Ang mga tubo ng tubig ay dapat lagyan ng insulation board o spray on insulation para maiwasan ang pagbara at pagkasira dahil sa pagyelo. Para sa electrical system, kailangang i-inspect at i-maintain ito para maiwasan ang mga short circuit o ground fault dahil sa moisture mula sa snow o yelo. Ang mga kabuhayan tulad ng agrikultura ay kailangang mag-adjust. Baka mas maging in-demand ang greenhouse farming para maprotektahan ang mga pananim mula sa yelo. Ang energy infrastructure ng Pilipinas ay dapat ring i-upgrade. Mas maraming renewable energy sources tulad ng wind turbines at geothermal plants ang kailangang itayo dahil ang solar at hydroelectric power ay hindi magiging reliable sa sobrang lamig. Magiging priority rin ang pag-develop ng energy storage systems para magamit sa mga oras na mataas ang demand. Kakailanganin din natin ng mas malawak na vaccine programs laban sa mga cold-related illnesses tulad ng pneumonia at flu, lalo na para sa mga bata at matatanda. Dapat ring maging mas handa ang mga healthcare workers sa ganitong extreme weather conditions. Kailangan maging masipag ang mga Pilipino. Gaya ng mga langgam sa kwento ng The Ant and the Grasshopper. Kailangang tumodo kayod para pagsapit ng winter, imbis na kalbaryo ay mas ma-enjoy ang lamig ng panahon. Para talagang mapapakanta ka ng let it snow, let it snow, let it snow. Kaya siguro pwede namang mag-wish ng snow pero hindi naman agad-agad. Dapat handa ang mga Pilipino sa bagong weather na ito kung magkataon. Pero syempre, may malaking problema ang mundo pag nagbago ang climate natin. Kaya imbis na pangarapin ang snow sa Pilipinas, may malalapit naman na bansa na pwede nating bisitahin pag winter para ma-enjoy ang snow, gaya ng Japan, China o South Korea. Kaya imbis na snow ang i-wish upon a star, bakit di na lang plane tickets?
or unlimited money. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell